Bumaba po ang presyo ng manok sa ilang pamilihan sa Pangasinan dahil sa oversupply ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura. Mula sa 220 hanggang 230 pesos, bumaba na po ito sa 180 hanggang 200 pesos ang kada kilo ng karne ng manok sa Mangaldan, Pangasinan. At public market po yan. Ayon sa Sinag, maraming producer ang nag-alaga ng manok noong nakaraang mga buwan at sabay-sabay na nagha-harvest ngayon. Tiniyak naman nilang magiging sapat ang supply ng karne ng manok ngayong Burr months. Batay po sa huling monitoring ng Department of Agriculture, nasa 155 pesos hanggang 250 pesos kada kilo ang presyo ng buong manok sa Metro Manila. Mga mare at pare, nagtapat nitong weekend ang ilang Filipino at Korean celebrities sa isang exhibition basketball match sa Pasay. Naging intense ang labanan ng dalawang koponan kasabay ng all-out na hiyawan ng fans. Sa lineup ng Pilipinas na Team Quiz Showtime kasama ang Sparkle Stars na sina David Licauco, E.A. Guzman na suportado ng Mrs. na si Shaira Diaz at former PBB housemates Dustin Yu at River Joseph. Kasama nila ang ilang host ng It's Showtime with Bong Navarro as team captain. Sa Team Korea naman, team leader si Korean pop star and actor Choi Min-ho. Kasama niya sina Johnny ng NCT 127 at Jong Jin-won ng 2AM. Si Sandara Park ang team manager. Kahit intense at naging pisikal ang labanan, nanaig pa rin ng sportsmanship ng dalawang team. Memorable naman daw yan para sa Pinoy celebrities. First of all, it was a pleasure, syempre, playing with that level, yung mga Koreano. Sobrang memorable na ito and once in a lifetime to, Mo Arena. It's always been my dream to play here. Bonus pa na nakalaro namin yung mga Korea superstar. Update po tayo sa barilan sa Tipo-Tipo Basilan ngayong umaga. Away ng mga local group mula sa magkakalapit na barangay ang sanhi nito. Batay sa pahayag ng 101st Infantry Brigade ng militar, dini-escalate o pinakakalma na anila ng provincial government ang sitwasyon. Katuwang ang mga Council of Elders doon, MILF at iba pang law enforcement agencies. Nananawagan silang maging kalmado ang lahat at suportahan ang peace process. Bago niyan, sinabi ng Philippine Army na under verification pa nila ang mga detalye ng engkwentro. Ayon naman sa Tipo-Tipo LGU, suportado ng Moro Islamic Liberation Front ang sangkot na panig sa engkwentro. Wala pang pahayag ang MILF. Patuloy po tayo nangangalap ng impormasyon mula sa iba't ibang panig. May kasunduang pinirmahan ang ASEAN at China sa ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. At may ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz? Connie, palakasin ang kalakalan at kooperasyon sa rehiyon. Yan ang layon ng ASEAN-China Free Trade Area 3.0 Upgrade Protocol na nilagdaan ngayong umaga. Sinaksihan ng mga member state ng ASEAN kabilang si Pangulong Bongbong Marcos ang formal na paglagda ng ASEAN at China sa kasunduan layong palakasin pa ang ugnayan sa kalakalan, pamumuhunan at kooperasyon pang-ekonomiya sa rehiyon. Ang dokumento ay nilagdaan sa pagitan ng Minister of Investment, Trade and Industry bilang kinatawan ng ASEAN at ng Minister of Commerce ng China para sa panig ng Beijing. Sa ilalim ng ACFTA 3.0 Upgrade Protocol, layo ng dalawang panig na palalimin ang liberalisasyon sa kalakalan ng mga produkto at serbisyo, palakasin ang ugnayan sa digital economy, green development at supply chain connectivity, at itaguyod ang mas inclusive, sustainable at resilient na paglago sa rehiyon sa gitna ng mga hamon sa pandaigdigang ekonomiya. Ang kasunduang ito ay pagpapatuloy ng orihinal na Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation na nilagdaan noong 2002 sa Phnom Penh, Cambodia at ilang ulit nang inamyendahan sa mga susunod na taon sa ilalim ng tinatawag na ASEAN-China Free Trade Area. Itinuturing ang ACFTA 3.0 Upgrade Protocol bilang isa sa pinakamahalagang hakbang upang mapatatag ang rules-based
business trading system sa Asia at mapanatili ang central role ng ASEAN sa pagpapalago ng ekonomiya ng rehiyon. Pagkatapos ng pirmahan ay itinurn over na ang dokumento sa Secretary General ng ASEAN. Sunod naman, Connie, na dinaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos ang bilateral meeting niya kasama ang Australia. Mamaya 2:30 ng hapon ay formal nang magtatapos ang 47th ASEAN Summit at related summits at mangyayari rin po dyan ang handover of the ASEAN chairmanship sa ating bansang Pilipinas. At bago tumulak pabalik ng Pilipinas ay magkakaroon pa ng kapihan si Pangulong Bongbong Marcos kasama ang mga media para bigyan niya tayo ng mga highlights na nangyaring ASEAN Summit at related summits at gayon din ay mabigyan tayo kung ano pa yung mga benepisyo na makukuha ng bansa sa kanyang pagdalo dito sa 47th ASEAN and related summits dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. At live mula rito sa Kuala Lumpur, Malaysia, balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Mariz Umali. A fun-filled night ang pinagsaluhan ni Sparkle Star at former PBB housemate Will Ashley at kanyang fans kagabi. Yan ang Halloween-inspired fan meet ni Will. Looking dashing as ever ang aktor, suot ang kanyang Harry Potter costume. In-theme rin ang kanyang supporters na career sa kanilang OOTDs at games. Chika ni Will, happy and blessed siya sa lahat ng projects na dumarating sa kanya. Gaya na lang ng much-awaited album na sisimulan niya ang recording next month. Ano naman kaya ang plans ni Will sa darating na undas? Po, meron akong schedule ng work but hopefully magkaroon po kami ng time para maka-visit sa dad ko. Nag-visit ako sa kanya nung death anniversary niya, nung October 26. Gusto ko po talaga magpunta para makapagkwento rin ako sa dad ko. Nadagdagan pa ang mga naiuwing medalya ng mga kabataang atletang Pinoy sa nagpapatuloy na Asian Youth Games sa Bahrain. Nanalo ng bronze medal ang weightlifter na si Alexandra Diaz sa clean and jerk matapos niyang makabuhat ng 88, 90 at 92 kilograms. Ang bronze ni Diaz ang pangalawa para sa weightlifting team ng bansa. Wagi naman ang gintong medalya si Lyre Ann Nangina ang gintong medalya sa girls Y crew 14 to 15 category. Sumunod si Zid Gabriel Bueno na naghari sa boys Y crew 14 to 15 category. Nakakuha rin ng ginto ang tandem ni na John Briggs Ramiscal at Tyron Amburillo para sa mixed team Muay Thai. May tig-anim ng ginto at silver habang 7 ang bronze medals ng Team Pilipinas sa Asian Youth Games. Good job sa inyo! Ito ang GMA Regional TV News. Hinahanap pa rin ang nawawalang 15 anyos na lalaki na nalunod umano sa ilog dito sa Davao City. Sa ulat ng Super Radyo Davao, pinagpapatuloy ngayong araw ang search and retrieval operation para sa biktima. Batay sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, hinanod ang menor de edad matapos mahulog sa ilog sa Barangay Mandug noong linggo. Wala pang pahayag ang kanyang mga kaanak. Yan po ang kuha sa loob ng mata ng Hurricane Melissa habang ito'y nasa katubigan ng Caribbean. Para yan sa pagkalap ng datos sa bagyo ng grupo ng US Air Force na tinatawag na Hurricane Hunters. Ipadadala ang makakalap nilang detalye sa National Hurricane Center. Aabot ang lakas ng hangin ng Hurricane Melissa sa 282 kilometers per hour. Inaasahang maglalandfall ang Hurricane Melissa sa Jamaica. Eto naman, nagpaantig po sa netizen sa pagiging potty crasher ng isang fur baby sa Pandi, Bulacan. Hindi man kasi invited, may sarili siyang moment sa event. Special guest yan? Oh, yan po ang eksena ng fur baby ng una niyang isayaw, ang debutant na ng 18 Roses Tradition. Hindi naman siya tinanggihan ng debutant at magiliw na isinayaw ang aso. Kwento ng uploader na si Jillian Barbacena Angeles, dibuyan ng kanyang pinsan at ang aso naman ay isang stray dog na pinapayagang pumasok ng may-ari sa resort. Nagde-decorate pa lang daw sila sa venue ay nandun na ang aso at friendly pa sa mga bisita. Ang video na yan may halos 200,000 views na online. Trending! Parang
Gusto ko na yung aso na yan. Baka sana gawin niyang escort na. Oo. Sana talagang may mag-adapt, di ba? Sabi nga, adapt, don't shop.